pare mula sa Diocese ng Cubao ang nagdaraos na misa sa kalye. Si Father Ronald Roberto, kura paroko ng Holy Family Parish, ay nagsagawa ng misa sa kalye sakay ng pick-up truck. Ito'y tinawag na truck ni Kura. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pagpasensyahan nyo na po medyo na-delay ang ating simula sapagkat alam nyo naman, bumuhos ang ulan. Kaya tinansya pa namin kung kaya natin na magmisa dito sa ating pamayanan. At binigyan naman tayo ng biyaya ng Diyos ng medyo maayos-ayos ng panahon kaya tayo nagkakasama ngayong gabing ito. Ang araw na ito ay ikatlong araw ng ating nobinaryo o paghahanda para sa kapistahan ng ating ikalawang patron na si San Pedro Poveda. Sa araw ng Martes sa ikalabing-anim na linggo sa karaniwang panahon, tayo ay inaanyayahan na magnilay sa kung saan ba tayo sa mundong ito. Ano ba tayo sa mundong ito? Para saan ba ako sa mundong ito? Ano ba yung role ko? Ano ba yung gagampanan ko sa mundong ito? Alam niyo si San Pedro Poveda, katulad nung narinig natin sa novena kanina, no? Sinasabi niya na ang isang taong may masidhi o matinding pananampalataya ay dapat na nagsasalita. No? Dapat na nagsasalita. Ito yung tinuturo ni San Pedro Poveda. Ang taong tunay na nakakaunawa sa kanyang pananampalataya at ibig sabihin nun, tunay na nakakakilala kay Jesucristo, ay hindi niya mapipigilan ng kanyang sarili na magpahayag ng katotohanan na nagmumula sa Diyos. No? Minsan ako ay naghumili, tapos ay, syempre, duty ng isang pari, no, na mangaral tungkol sa moralidad, tungkol sa katotohanan, tungkol sa kabutihan. At syempre may na-touch ako na political issue. No? At sabi sa akin, Father, dapat hindi ka naghuhumili tungkol sa mga ganyan. No? Nung isang araw, nagsalita ang ating mahal na obispo na ngayon ay gumaganap bilang Pangulo ng CBCP na si Bishop Ambo David. At pinost yun sa balita. At binabasa ko yung ibang komento. Sabi, nako Bishop, dapat nagmimisa ka lang. Dapat hindi ka nagsasalita ng tungkol sa mga politika-politika. Pero dapat nating maunawaan, mga kapatid, na ginagawa lamang ng simbahan ang kanyang gampanin, ang mangaral at magpahayag tungkol sa katotohanan at kabutihan. Hindi ibig sabihin dahil ang pagkakamali, hindi ibig sabihin dahil ang kasinungalingan o immoralidad ay nasa aspeto ng politika, ay hindi na pwedeng mangaral ang simbahan tungkol dito. Ibig sabihin ba nito si Kristo may bakod? Si Kristo hanggang dito lang. No? Hanggang dito lang si Jesucristo. Kasi politika na yan. Hindi nakikialam ang simbahan sa politika, bagkus nangangaral ang simbahan tungkol sa kabutihan, katotohanan, moralidad. At kung tamaan man ang iba't ibang aspeto ng buhay, hindi yan ang target. Ang target ay itama ang mali. Itama ang mali. Masyadong malawak. Medyo paliitin natin. No? Sa unang pagbasa, narinig natin si Propeta Mika. No? Si Mika ay kinakausap ang Diyos si Yahweh. No? Paano kinakausap ni Mika ang Panginoon, no? Si Yahweh? Sinasabi niya sa Diyos, no? Na sana patnubayan mo ang iyong bayan. Itong mga naliligaw mong mga anak. No? Itong mga naliligaw mong mga anak.
Sana kami ay iyong gabayan. Biyayaan mo sila, biyayaan mo kami. Katulad ng pagbibiyaya mo sa amin noong kami nandoon pa. No? Ibig sabihin yung paglaya nila mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Parang binobola nga ni Propeta Mikas ang Diyos, no? Sa kanyang pananalita. No? Pero pansinin ninyo kung paano siyang nangungusap. Ipinapahayag niya ang katotohanan tungkol sa Diyos. Pero tingnan ninyo, ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong pinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Si Mikas na isang propeta na nagpapahayag ng katotohanan tungkol sa Diyos ay hindi niya inihiwalay ang kanyang sarili sa kanyang bayan. Kasama siya. Hindi niya iniangat ang kanyang sarili na exempted dun sa pagkukulang ng Israel. Bagkus ay sinabi niyang, kasama ako dito. No? Kaya Panginoon, no, tuparin mo na yung pangako mo sa aming mga ninuno. No? Akayin mo kami, kaming mga naliligaw. Alam niyo, sa mga panahon na ito, ang kailangan natin ay propeta. At kung tutuusin lahat tayo bilang mga binyagang Kristiyano, ay mga propeta. Dahil nung bininyagan tayo, anong sabi ng pari? No? Nung pinapahiran ka na ng langis. No? Anong sabi ng pari? Maging matatag nawa ang batang ito sa kanyang pakikiisa kay Kristong Hari, pari at propeta, ngayon at magpakailanman. Nung bininyagan ka, ibinigay sa iyo ang gampaning ito, ang maging propeta. Sabi sa Ebanghelyo, puntahan natin yung Ebanghelyo, si Jesus daw ay nangangaral at pagkatapos ay dumating yung kanyang nanay at mga kamag-anak at kaibigan, hinahanap siya. Gusto siyang makausap. At ginamit ito ng Panginoong Hesukristo para maturuan, no, ang mga tao. Anong sabi niya? Sino ang nanay ko? Sino ang aking mga kapatid? At tinuro niya yung mga nakikinig sa kanyang harapan, ang kanyang mga alagad. At sabi niya, ang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, sa ang aking ina at aking kapatid. Magandang tanungin natin yan. Kabilang ba ako sa ina at mga kapatid ni Kristo? Yung bang pagtuturing ko sa sarili ko bilang kabilang ng pamilya ni Kristo ay ganap o absolute. Ibig sabihin, lahat ng aspeto ng aking buhay, ako'y kapamilya ni Kristo. Dahil ang sabi niya, ang sino mang nakikinig at sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, siya ay miyembro, bahagi ng aking pamilya. Nasa gitna tayo ng krisis, nasa gitna ng pandemya, nasa gitna ng maraming mga pagsubok at pag-uusig, tayo ba'y kabilang sa pamilya ni Kristo? Tayo ba'y propeta? Ano ba ang isang propeta? Ang propeta ay isang sinusugo ng Diyos para magpahayag ng katotohanan at kabutihan tungkol sa Kanya, ngunit hindi inihihiwalay ang sarili sa bayan. Ang isang propeta ay naroroon sa kanyang kawan. Ang isang propeta ay nakikipanayam, nakikipamuhay kasama ng bayan at hindi itinuturing ang sarili bilang iba. Kung magkulang ang bayan, kasama siya doon. At alam niyo, ang panawagan na maging propeta ay hindi lamang sa malaking aspeto ng buhay. Maaaring sa inyong mga tahanan, sa inyong mga pamilya, kayo'y tinatawag na maging propeta. Mga magulang sa inyong mga anak,
Paano kayong nagiging propeta sa kanila? Paano ninyo napapahayag ang katotohanan tungkol sa Diyos? Paano ninyo napapahayag sa kanila ang kabutihan ng Diyos? At ang pinaka-target o goal, no, ng pagiging propeta ay ang madala sila, maibalik sila sa Diyos. Magandang tanungin natin ang ating mga sarili ngayong dumadaan tayo sa krisis, sa pagsubok. Naging propeta ba ako? Naging instrumento ba ako? Dahil ang aking pagganap sa aking tungkulin bilang isang propeta sa aking tahanan, sa aking pamilya, sa aking pamayanan at aking bayan, ay ang aking pagiging kabilang sa pamilya ni Kristo. At maituturing ko ba ang aking sarili bilang ina at kapatid ng ating Panginoon?